nakakatuwa kasi siya. Yung mga buleta, bumagi sa isip ko, pero inaano ko na, kung ano yung ma-expire, yun ang ating babayaran. Yun ang, kung ano yung ma-expire, yun ang bayaran. Hindi yung nakaplano kong gagawin. Kung ano yung ma-expire, yun ang babayaran. Sabi nga nung isa, sisimunga, sabi nila. Yung kung hindi naman nga, kung pakunti nila, dito kunti nila. Sabi ko, ganyan yung mga yung nasabi ko din yung isa sa mga kuryente. Meron naman ako natinig, ayaw nilang putulin yung aming basura. Sinabi ko lang putulin, ayaw putulin, panay pa rin ang dating. Yung mga ganun. So, hayaan lang yan, sabi ganyan, sabi ngayon. Pero hindi naman sinabi ko, kapag bayad, maging balas-ubas ka sa hindi pagpabayad. Hindi po yun. Wisdom, binibigyan po tayo ng wisdom ng Diyos. Hingi po tayo ng wisdom kung ano ang ating uunahin. So, kung ano nga po ang may expert, yun po ang binabayan. But, glory to God dahil po sa, hindi ko po sinasabi marami pong dumating na trabaho sa akin, kung hindi ko rin po sinabi may nagbigay sa akin pera, dahil wala po at konti din po ang naging trabaho ko nitong mga huling araw, mga huling buwan. Yung bang hindi pinakita ng Diyos sa akin, hindi pinakita na pwede kong umasa sa mga tao, pwede kong umasa sa aking sarili o sa aming mga trabaho. Hindi po yun ang ginawa ng Diyos. Salamat po sa Diyos dahil sa hindi po na, miski ako hindi ko alam kung paano nangyari, nabayaran po ang mga buleta, gayong ang aming kita ay yun pa rin, bumaba pa nga sa dati eh. Salamat sa Diyos dahil sa yung trust sa Diyos. Yung pagkabat andyan ang kumikilkil sa ating isipan. Pero trust sa Lord kung ano po ang ma-expire, yun ang babayaran. Huwag po kayong padadala sa inyong asawa kung minsan kontrabila sa inyong faith. Minsan malalaki ka ng mata, but kailangan po natin ipaglaban ang pananampalataya po natin sa Diyos. May takot po tayo sa Diyos, may takot po tayo sa buleta, pero lagi po natin sabihin sa Diyos, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoong Jesus. Alam po namin na tutulungan mo kami kung kami patuloy na magtitiwala sa iyo. So, ngayon po ay nabayaran na po ang aming mga buleta. Isa na lang ang kulang. So, salamat sa Diyos at hindi naman nila puputulin yung aming space akong duminyali. Pero, ngayon po, may din po na may mababayaran. Salamat po sa Diyos at sabi nga po yung kanina po habang po tayo ay nag-maawit, nireview po ng Diyos sa akin na makamtang po natin man lahat ang bagay dito sa mundo. Hindi po natin yung madadala sa langit eh. Bumili man tayo ng bagong iPhone. Sabi nga po dito sa kawikaan, kaya po tayo madalas may utang dahil sa iPhone, sa mga makabagong teknolohiya. Ito po ay dahil sa kay Satanas po, hindi ko po sinasabi ang karangyaan ay kay Satanas ang galing, no? Pero nadadala po tayo. Kailangan po natin manghingi ng wisdom sa Diyos sa pagdasta po ibinigay niya sa atin na pagpapala. Wisdom po. Kasi makamtan po man natin lahat ng technology dito sa Italia, hindi po natin madadala po sa langit, hindi sa impyerno, hindi po natin madadala eh. Mamili po kayo sa dalawa, impyerno o langit. Hindi po natin ang parehong madadala. So, mas mainam po na unahin po natin ang Diyos, unahin po natin ang ating obligasyon sa Diyos. Sasabihin nila, ayan na naman Sister Ruby, magta-tithes and offering na naman. Hindi po yun eh. Kasi kaya ko sinasabi, nararanasan ko, kaya ko i-share sa inyo, nararanasan ko, yung ginagawa sa akin ng Diyos na oras na sumunod tayo sa kanyang kalooban, bibigyan niya tayo ng wisdom sa puso, sa isip, pati ang ating mga babayaran, pati yung mga pagpapala niya ay palalaguin niya sa buhay natin. Nakikinig po kayo. Kasi babayaran man natin lahat, magkaroon po tayo ng 10 condominium sa Pilipinas. Tsaka mga, hotel, kaya yung mga kalupaan. Hindi po natin madadala yan sa langit kung hindi po natin yung susundin. Mas maganda po, nasunod po natin unang kalooban ng Diyos, meron pa tayong condominium. Amen. Ibibigay po kasi lahat ng Diyos, kasi kanya naman lahat to eh. Hindi ko po
dito, no? Nakikinig po kayo? Isaiah 59, sabi ni Yahweh, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka, hindi siyang bingit, ang mga daig mo'y diring giniya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya hindi narinig ang dalangin mo at siya ang dahilan ng paglayo niya sa inyo. Yung kasalanan po natin, kaya hindi tayo dinidinig ng Diyos. Ano po ang kasalanan natin? Unang-una, hindi po tayo nagbibigay ng tapat na pag-iika po at pagbibigay ng mga handog. Yun po ang isa sa mga ating pag sumala na po tayo, wala pong mapupuntahan. Kasi yung isip natin, akala natin tama ang ginagawa natin, hindi po magiging tama. Kasi mayroon tayong isang nakalagay sa Bible na hindi natin sinusunod. Sabi nga po doon sa isang tinutulog ko, noong tayo pinautismuhan, dapat kasama po ang wallet natin. All sa buhay natin. Lahat po kasama sa ating pagsunod sa Diyos. Kasama ang pagpasakop natin sa Diyos. So, ibig sabihin pagpapasakop, sa Kanya ang lahat at siya rin ang magbibigay. Ang lahat po na sumusunod sa Diyos, hindi po naghihirap. Hindi ko po, napatunayan ko po kasi hindi dahil sa magaling ako, o magaling kami, o malakas ako, o malaki ang kita ko. Pero ang Diyos po ang nagpo-provide. So, tayo po'y sumunod sa Diyos, magtiwala po tayo sa Diyos, tingin po natin ang tinig ng banal na Espiritu. Amen. So, kailan po tayo mag-uumpisa pag nasa impyerno na? Hindi na po kailangan ng Diyos yan. Hindi rin po kailangan sa impyerno ang pera mo dahil susunugin. Wala, hindi mo madadala eh. Hindi po natin madadala sa impyerno. May nabasa po ako mga article. Sinabi din po ni Sister Sema, ang hindi nag-tithes and offering sa impyerno mapupunta. Hindi dahil din sa, ibig sabihin hindi sa tunay na sumampalataya sa Panginoong Jesus at hindi siya nagtiwala sa Diyos. Dahil hindi niya ipinagkaloob yung nasa Kanya. Ang Diyos na pinagkaloob ang kanyang bugtong na anak. Ikaw, yung pera ibinigay niya, ayaw mo ibigay, ibalik sa Kanya. So, hindi po natin madadala sa impyerno ang lahat ng bagay. Sana man lang madadala, hindi naman eh. Pwede na rin ipagpalit. Madadala ko sana ang TV ko sa inyo. Hindi naman eh. Hindi po. So, tayo po'y magbigay sa Diyos ng buong puso at pagtitiwala ng tithes and offering. Inuutos po ng Diyos. Amen? Nakikinig po kayo. Para po, sabi ko nga kay Ian, hindi para sa Diyos hindi gagawin yung pagsunod para sa'yo. Tinuturuan ko din po siya. Yung ginagawa natin pagbibigay, hindi para sa Diyos eh. Para sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Hindi po para sa Diyos. Amen. Kasi Kanya yan eh. Kaya lang, gusto kayo niyang mapunta sa langit. Titignan niya kung gaano ka siya kamahal. At ibabalik na sa iyo ng sigsig, liglig at umaapaw ang lahat ng ipinagkaloob sa Kanya. Amen. So, purihin na natin ang Diyos sa pamamagitan ng bibigay at pagkita mo. At kung di niyo po nalalaman, may bago na po tayong church. Amen. Sino po ang pinakakalam? Ay, sila po. So, kung gusto po ninyo, magpunta po tayo mamaya. May bago na po tayong church. So, isa po sa pagpapasalamat natin sa Diyos ito. At alam niyo po, no, sa totoo lang, ako po ang naghahawak ng pera ng church. Ngayon, nung una po, sabi ko, Lord, wala kaming pang-down. Pero ang Diyos, sabi ko nga sa bagay, ikaw na may Diyos, wala pa kaming pang-down, wala kaming pambayad sa But nakapag-down po ng 3 months, nakapagbayad sa upa ngayong buwan na to. May kulang pa nga lang na dahil hindi ko alam na tumaas. But, dito mo, yung pang Lord, bahala ka na. Naningin na nga ako ng tithes ng mga magtithes ka amin na ang tithes mo. Yung antibano, kinuha ko din mga tithes. Pati yung yung tithes ko, ibinayad na sa upa. Kasi, antibano, hindi pa nasusunod, babayad na, ibinigay na ng tithes. Kasi, sabi ko, Lord, bahala ka na.